Kinukunan ng bidyong ito ang isang detalyadong pagbubunyag na kinasasangkutan ng mga tauhan ng militar ng Pilipinas na nagbunyag ng umano'y malawakang korupsyon at ilegal na paghahatid ng pera na may kaugnayan sa matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga pagtukoy sa kasalukuyang administrasyon sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, PBBM. Ang mga whistleblower, karamihan ay mula sa Philippine Marines, ay nagbibigay ng mga direktang salaysay ng ilegal na paghawak at pamamahagi ng malalaking halaga ng pera, maleta o maleta ng pera, na nagsasangkot sa mga politiko, kontratista, at mga ahensya ng gobyerno sa sistematikong katiwalian, mga pinangalanang whistleblower at mga tungkulin, ilang tauhan ng militar, kabilang sina Bernard Tube, Rosbert Wupan, Benny Bolontate, Johnny Budwan at iba pa ang nagpakilala bilang mga kalahok o saksi sa paghahatid ng pera sa iba't ibang opisyal. Ang ilang miyembro ng grupong ito ay hindi pa sumisilip dahil sa personal na mga dahilan o takot. Proseso ng paghahatid ng pera. Ang mga kontratista sa buong bansa ay nagpapadala ng pera sa isang tagapamagitan, si G. Saldico, sa kanyang tirahan sa Valverde 6, Pasig City. Ang pera ay binibilang ng mga empleyado ni Saldico, inilalagay sa mga maleta, at dinadala sa isang penthouse sa Horizon Homes, BGC. Mula roon, ang pera ay ipinamamahagi sa iba't ibang politiko at personalidad sa media. Ang mga paghahatid ay kinabibilangan ng malalaking dami, hanggang 52 maleta sa isang paghahatid na nangangailangan ng 6 na van para sa transportasyon. Kabilang din sa mga paraan ng transportasyon ang mga eroplano at helicopter. Pagkasangkot ng mga matataas na opisyal, may mga ebidensyang nagmumungkahi na ang pera ay naihatid kahit sa tirahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang at sa Ilocos Norte. Ang kadena ng pamumuno ay umano'y nagsisimula kay Pangulong Marcos, kung saan sina Speaker Martin Romales at Saldico ang mga tagapamagitan. Inaangkin ng grupo na ang mga sangay ng ehekutibo at lehislatura ay malalim na kasangkot, kung saan ang mga mambabatas, mga kalihim ng gabinete, at mga senador ay sangkot sa pagtanggap ng malalaking halaga ng pera. Ang ilang mga opisyal ng publiko ay naiulat na pumirma ng mga affidavit na nagtatanggi sa pagkakasangkot sa kabila ng mga ebidensyang may larawan na nagpapakita ng kabaligtaran. Lakip ng korupsyon, tinatantiya ng mga whistleblower na ang halaga ng ninakaw na pondo ng publiko ay humigit kumulang 805 bilyong piso, na higit na lumampas sa mga nakaraang iskandalo tulad ng pork barrel scam ni Napoles. Saklaw ng korupsyon ang maraming proyekto ng gobyerno, lalo na ang iskandalo sa pagkontrol ng baha, at iba pa tulad ng mga proyekto sa irigasyon at reforestation. Hindi tinukoy ang mga partikular na detalye tungkol sa mga ito. Kontrobersya sa investigasyon ng ECC. Nagbahagi rin ng mga obserbasyon ang mga saksi ng militar tungkol sa mga operasyon ng mga investigador ng International Criminal Court, ECC, sa Pilipinas. Dumating ang mga investigador ng ECC noong Disyembre 2023 na pinundohan at pinamamahalaan ng mga taong may kaugnayan sa pinuno ng oposisyon na si Sonny Trillanes. Kinapanayam lamang ng mga investigador ang mga saksing ibinigay ni Trillanes, nagsagawa ng mga panayam sa mga pribadong lugar sa halip na sa mga tanggapan ng gobyerno, at nakatanggap ng mga akomodasyon at transportasyon na pinunduhan ni Trillanes at Saldico. Inaakusahan ng mga saksi ang conflict of interest at katiwalian sa loob ng proseso ng investigasyon ng ECC. Ikinakatuwiran nila na ang jurisdiksyon ng ECC sa Pilipinas ay kaduda-duda dahil umatras ang Pilipinas sa ECC noong 2019. Ang affidavit at ebidensya ay isusumite sa Ombudsman, ICC, at mga embahada ng mga estadong miyembro, mga tugon sa legal at institusyon. Ang mga whistleblower at ang kanilang legal na tagapayo ay nagpapahayag ng maingat na pag-asa na ang tanggapan ng ombudsman ay kikilos sa mga reklamo habang hayagang kinikilala ang pag-aalinlangan. Nangangako silang magpapatuloy sa pagsusumite ng ebidensya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno,
kabilang ang Senado at Kagawaran ng Hustisya. Mayroong pagkadismaya sa panghihimasok sa politika, pananakot at panggigipit na naranasan ng mga whistleblower, lalo na ang isang Master Sergeant Kutesa. Binibigyang diin nila ang konstitusyonal na papel ng sandatahang lakas na maglingkod at protektahan ang mga tao at ang Estado, hindi ang anumang partikular na administrasyon. 362 mga refleksyon ng mga whistleblower. May ilan na nagpahayag ng pagsisisi at panghihinayang dahil sa hindi sinasadyang pakikilahok sa mga ilegal na aktibidad. Napansin ang pagkakaiba sa pamamahala at mga kondisyong panlipunan sa pagitan ng mga administrasyon ni Pangulong Duterte at Pangulong Marcos Jr. na may persepsyon ng pagtaas ng kaguluhan sa lipunan at kawalan ng batas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.